Pinaghahanap ang isang lalaking naligo sa creek sa Quezon City. Tinangay siya ng agos nang lumakas ang ulan. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Quezon City si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, anong update dyan? Pops J, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Araneta Avenue na nasa pagitan ng Quezon City, Manila at San Juan City. Dito raw kasi mismo huling namataan ang binata na nawawala matapos maligo sa creek. Alas 12 ng tanghali nang magkayayaan ang apat na binata na maglaro ng basketball sa isang court sa Calvary Hills sa Quezon City. Isa sa kanila ang 19 anyos na si Philton John Batistis. Pagkatapos maglaro, pauwi na raw sana ang binatilyo para sa kaarawan na nakababata nitong kapatid. Pero nagkaayaan sila ng mga kaibigan niya na maligo sa creek. Kumuha mga ito ng 2 galon ng tubig na walang laman na gagamitin sana bilang salbabida para magpaagos-agos. Ilang sandali pa, mas lumakas ang buhos ng ulan na sinundan ng ragasan ng agos ng creek dahilan para anurin si Batistis. Sinubukan umano itong isalba ng isang kasama pero maya-maya pa ay nakabitaw na ito sa salbabida at tuluyan ng inanod. Ang ikinababahala ng ina ng nawawalang binata. Hindi ito marunong lumangoy at malalim ang mismong creek kung saan ito inanod. Pops J, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng Quezon City NDRRMO sa San Juan City sa Maynila at sa Santa Mesa na tributaryo nitong creek kung saan naligo ang nawawalang binata. Arles, nung time na nagsimula silang maligo, maganda pa raw ba ang panahon noon? Actually, Pops J, medyo humina raw kasi ang ulan kaninang tanghali. Kaya naisipan nitong binata kasama ang kanyang mga kaibigan na maglaro ng basketball. Kaya naman nung medyo umulan-ulan na raw, pauwi na raw sana. Pero ayun nga, nagkayayaan maligo at inanod dito sa creek. Nako, saan banda itong creek na ito, Arles, sa Quezon City? Kung saan nawala itong si Batistis? Pops J, dito sila malapit sa Calvary Hills sa Quezon City, District 4. Ng Quezon City itong naligo. Actually, hindi raw nila inaasahan na gano'n ang mangyayari na biglang aanurin itong si Philton, dahil kasama niya kanyang apat na at 3 pang kaibigan. At hindi raw ito talaga malayo doon sa bato kung saan dumadalo yung tubig. Pero medyo daw gumitna ng kaunti si Batistis at maya-maya pa lumakas na ragasan ng tubig kaya naman inanod na ito. Arles, bakit daw ba nagkaayaan silang maligo dyan sa creek? Ginagawa na ba nila yan dati? Ito ay ginagawa na raw nila, Pops J, kasi itong ay malapit sa mga tributaryo dito sa creek na ito. Kaya naman lalo't ngayong walang pasok at merong oras para makipaglaro sa kanyang mga barkada, ay naisipan nga nila na mag-basketball at sana ay magpaagos-agos nga lamang. Pero hindi inaasahan ang pangyayari nito. Arles, wala raw bang pumigil sa kanila na maligo sa ilog? May ilan, Pops J, na sumita at nagsabi nga na baka delikado dahil malaki ang ilog at baka ano rin sila. Pero dahil nga siguro na magkakasama at akala nila hindi sila sasamain, ay itinuloy pa rin itong magbabarkada na maligo sa creek. Nagkabuyuan, Arles? Kamusta yung mga kaibigan niya, Arles, na kasama niya nung naligo sila sa creek? Actually, Pops J, nakausap natin mismo yung kaibigan niya na sumalba sa kanya. Actually, malapit na raw sana ito na maabot niya si Philton pero siya ay namulikat at mas lalong bumilis ang ragasan ng tubig kaya hindi na nila ito inabutan. Yung 3 kasama ni Philton, Pops J, ay safe na nakauwi sa kanilang mga bahay pero hanggang sa ngayon si Philton ay hindi pa rin natatagpuan. Okay, Arles, saan ba kumukonekta itong creek na ito? Hanggang kailan ang planong search and rescue operation para sa binatilyo? Itong creek na ito, Pops J, ay konektado sa iba't ibang mga lungsod gaya na lamang ng creek sa may Santa Mesa, Manila. Gayon din sa San Juan kung saan dumadaloy itong ilog na ito. At ngayon, ang plano daw ng pamahalaang lungsod na Quezon City ay magpatuloy ang search and rescue operation. Maaari yan hanggang bukas. Kasama na dyan, Pops J, ang Coast Guard na talagang susubukan na baybayin pa ang mga bahagi ng creek na ito kung saan pinaniniwala ang inanod ang binata. Arles, yung kaanak nitong binata na si Batistis, kamusta na sila? Lalo na birthday pa daw nung kapatid niya. Actually, Pap J, isa yan sa mga dahilan kung bakit naging emosyonal ang nanay nito ni Batistis. Kasi daw pagkatapos talaga mag-basketball, pauwi na sana itong binata.
dahil ang pangako niya sa nakababatang kapatid ay yayayain niya itong lumabas, kumain sa isang fast food bilang regalo nga dito. Pero ngayon na hindi na siya matagpuan, patuloy pa rin ang pagkatakot ng kanyang nanay kung nasaan na siya. And actually, Pops Jay, nag-post na rin sila sa Facebook page at nananawagan na kung may makakita man daw sa binata ay agad na ipagbigay alam sa Quezon City NDRRMO. Okay, Arles, maiba naman tayo ng usapan. May update ka ba sa iba pang lugar na binaha dyan sa may Quezon City? Actually, Pops Jay, ilang hakbang lamang nandito na tayo sa G. Araneta Avenue kung saan nga doon ay talagang hanggang dibdib na ang tubig baha. At bukod pa nga dyan, medyo pinagkakitaan na rin ng ilang mga binatilyo itong pagsakay ang bangka para makauwi ang ilang mga residente. Pops Jay, hindi lamang yan ang sitwasyon ng pagbaha dito sa Quezon City. Dahil ang iba pang pangunahing lansangan ay sarado na rin o hindi na rin madaraanan ng mga normal na commuter. Actually, may mga jeep na dahil na nakita na nakaparada na lamang dahil baka daw sa takot na lumubog sa mga baha at masiraan pa sila ng sasakyan. Sa ngayon, Pops Jay, ang isang barangay doon sa Katuparan ay patuloy na rin ang pagbaba ng tubig ng baha matapos umabot sa 7 to 8 feet. Walang pastao na ang tubig doon. Kaya naman nagkaroon ng forced evacuation sa ilang mga residente na ngayon ay nananatili na sa isang evacuation area sa kanilang barangay. Huli na lamang, Arles, kamusta ang pagbuhos ng ulan dyan sa may lugar mo? Actually, Pops Jay, patuloy pa din ang pagbuhos ng ulan at dito ay makakaunti na mga sasakyan na dumaraan. Pangamba na rin siguro ng mga rider na baka sila ay ma-stuck sa mga baha dito. Pero Pops Jay, patuloy pa din ang buhay as usual ng mga residente dito. May mga bata na nangangahas na maligo sa ulan at gayon din ang lumusong sa mga baha para magtampisaw. Pero bukod pa dyan, ay inaabangan pa din kung ano nga ang magiging status, lalo pa ngayon ay nasa yellow rainfall status pa rin ng Metro Manila at ang mga kalapit nitong probinsya. Pops Jay? Mag-iingat ka dyan at maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.